Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong ibasa sa inyo, basahin, ang official statement ni Senator Amy Marcos tungkol sa 2025 bicameral report. Okay. So ito, post niya mismo sa kanyang social media page, Senator Amy R. Marcos. Statement of Senator Amy Marcos regarding 2025 BICAM. Okay, basahin ko muna sa inyo. Deno niya, himay-himayin natin. Pag-usapan natin kung totoo ba itong sinasabi niya dito. Mabuti ba itong sinabi niya? Naniniwala ba kayo sa kanya? O wala nang tiwala? Okay, so medyo malilit ang letra. Basahin ko lang Lilit. Okay. Minabuti ko munang maghanap ng mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng reaksyon. Ngunit, sa kasamaang palad, lahat kami ay nangangapa sa dilim. Meaning, mga senador. Walang mga detalye o paliwanag ni walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko ay ilang datos ng DSWD na talagang nilapastangan, lalo na itong PhilHealth. Ganon pa man, sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako pumirma sa kahit anong papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report niyan na nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang dito sa AKAP na tinututulan ko na. Paano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? Nananawagan ako sa aking kapatid, ang ating mahal na Pangulong Bongbong. Kung mahina ang aking boses mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamo ng taong bayan. Noong ikaw ay nagsona, nagsabi ka ng mga proyektong dapat unahin. Ngayon, sinusuway ka ng ilang taong akala mong makabubuti para sa iyo at sa bayan. Nakikiusap ako. Pakitutukan mo ang isyu ng pondo at budget. At ipaalala na ang pakikialam ng mga mambabatas sa ilang departamento at sangay ng gobyerno ay labag sa batas at konsensya ng tao. Ayaw kitang mapahamak. Ayaw kong mabigo ang pamamahala mo. Mag-ingat tayo sa mga pinagkakatiwalaan at pakinggan ang boses ng taong bayan para sa kapakanan ng mas nakakarami at nangangailangan. Senator Amy R. Marcos, December 16, 2024. So, madali namang maintindihan yung sinabi niya dahil Tagalog.
At himay-himayin natin at i-comment ninyo, naniniwala ba kayo dito sa statement ni Senator Amy? Una, tungkol sa AKAP. Kasi nung lumabas yung balita ng AKAP na ibalik, medyo naiba ang aking pagtingin kay Senator Amy Marcos. Akala ko kasama siya sa pumayag na maibalik ang AKAP. At ngayon, with this statement, at saka napakinggan ko siya sa interview ni Deo Macalma sa DCRH kanina, naniniwala ko na walang kinalaman si Senator Amy sa AKAP. I don't know sa inyo. Pagdating sa AKAP, kasi siya ang budget sponsor ng DSWD, ayaw niya, talagang tinanggal niya ang AKAP. Ang problema, pagdating sa BICAM na meeting, yung talakayan, wala siya doon. So, ang nag-usap-usap na lang, si Senator Grace po, I don't know kung sino pang kasama niya doon. Basta, nakita ko rin yung pinirmahan, nagpirma ang mga senador at kongresista. Hindi nakapirma si Senator Amy Marcos, in fairness. Ang nakapirma na nakita ko doon, Senator Grace po, Senator Cynthia Villar, Senator Escudero, of course, Senator yung magkapatid na Estrada, Jinggoy and Ejercito, I think Senator Gatchalian, sino pa, Tolentino, pirma, kapito. Ang manakita ko doon sa, kasi naipost na sa social media yung pumirma at hindi pumirma. Ang hindi pumirma naman, si Senator Bato, Bongo, Loren Legarda, Pia Cayetano, sino pa yung hindi pumirma? Siyam sila, Senator Amy, siyam sila na hindi pumirma. So, marami-rami. So, okay, pagdating sa AKAP, wala siyang kinalaman. So, salamat naman. I don't know sa inyo. Tapos, yung panawagan niya sa kanyang kapatid na busisihin niya, pakialaman niya ang budget. Ibig sabihin na huwag siyang basta-basta pumirma. Na bantayan mo yung mga pinagkakatiwalaan mo. Na akala mo nakakabuti sila, ba't hindi? To me, I don't know sa inyo, that's a very good statement. Although hindi niya pinangalanan. Sino yung tinutukoy ni Senator Amy na pinagkakatiwalaan ng Pangulo na bantayan niya kasi hindi yung nagdudulot ng ikabubuti sa taong bayan. Hindi niya pinangalanan, di ba? Kailan, sino yung nagdagdag bawas sa mga, lalo na PhilHealth? Grabe. Zero subsidy. Talagang napakalaking epekto nun yung tinanggal nila yung 74 billion na budget na subsidy ng PhilHealth. Tapos ang sabi, leksyonan daw. Dapat turuan ng leksyon. Ito, si Senator Grace po. Wala na. Bakit mo parusahan ang taong bayan dahil sa kapalpakan ng mga PhilHealth officials? Hindi naman kasalanan ng mga PhilHealth members, lalo na yung mga indirect contributors. So, salamat po, Senator Amy. Yung sona ng Pangulo, binanggit niya, edukasyon. Ang sinabi ng Pangulo na dapat tutukan. Which is, agree ako, tutukan. Anong nangyari? Tinapyasan ng 12
billion ang budget ng DepEd. Yung national security natin, West Philippine Sea, AFP modernization, nabanggit din yan ng Pangulo. Bakit tinapyasan ng ilan ba? 15 billion ang budget ng AFP modernization. Ang daming palpak. Kaya, comment nyo, naniniwala pa ba kayo kay Senator Amy? Kung ako inyong tatanungin, so far itong statement niya ito is pinapaniwalaan ko at sana pakinggan siya ng Pangulo. Kung hindi man siya mapakinggan dahil nga nag-iisa lang siya, sana mapakinggan niya ang boses ng nakakarami ngayon na nagre-reklamo sa ginawang dagdag bawas sa BICAM.